natutol sa kalooban ni Jesus ang makasal kay Rodel, ang lalaking pinipilit sa kanya ng daddy niya. Kaya pinangako niya sa sariling hindi niya ipagkakalabang virginity niya rito. Ibibigay niya ang sarili sa tipo niyang lalaking una niyang makikilala. Nakilala nga niya si Manuel Manzano, the gorgeous guy in black leather jacket, at nakasab na nilok niya ang sarili dito. Take me, Manuel. Ikaw ang gusto ko unang pagbilang sarili ko. Alam niyang dito makakapaniwala sa sinabi niya, but when she kissed him, hindi siya nito napahindian. Itatakas kita kay Rodel. He even promised. Sa akin ka magpapakasal at hindi sa kanya. Ngunit papaano nila gagawin iyon kung nakatakda na rin pala itong ikasal sa babaeng hindi rin ito mahal? Napakaganda ng panahon ng araw na iyon sa Villa Crystal Island. Very ideal para sa dinarao sa inaugural golf tournament sa bagong gawang Villa Crystal Island Golf and Country Club na malapit sa hotel and resort. Puro nang bisita mga resort sa buong weekend dahil sa tournament. Maraming golf aficionados sa lumahok na pa mga prominenteng pangalan sa business at entertainment world. May mga villa owners ding lumahok tulad ni na Thomas Almonte, Abby Toledo, ang magandang asawa ni Simon, ang magpinsang Torn Jordan at Adonis Araneta, at Marcos Regalado na ilang golf tournament na pinagwagaian. Kasali din sa tournament ang pilotong si Jetro Madrigal, ang anak ng business tycoon na si Jeremiah Soriano, at ang singer na si Gareth Raimundo. Bakit di ka sumali sa tournament, Manuel? Talong sa kanya ng kaibigang si Alan. Kasama nilang misis itong si Jade sa Nipa Shed Table ng cafe, nakatabi ng golf course. Kabilang sila sa mga nanonood ng tournament pero pinili nilang mag-refreshment muna dahil may kainitan ng sikat ng araw. Kasama din nila sa table ang dalawa pang villa owners, ang model/entrepreneur na si Nicolo Garmosa at si Alexis Manuel Laurel na close friend ni Manuel. Wala ako sa mood. He forced a smile. Problem? Is it about Nadine? O sisa ni Nicolo matapos ibigay ang order sa waiter. Yeah, I'm going to marry her. Malungkot niyang tugon. Oh really? Gulat na turan ni Nicolo. You mean pumayag ka sa kasal na hinihingi niya? She's pregnant at anak ko ang dinadala niya. Well, don't you think this calls for a celebration? Masayang sabi ni Alan at dilapik pa siya sa balikat. There's no reason to celebrate, Alan. Kontra ni Alexis. We all know na half-hearted si Manuel na pakasalan si Darlene. And I know how he feels dahil ganyan din ang ramdaman ko. Magkaibigan nga kayo. Natatawang komento ni Nicolo. Nasa ganyang situation din tong friend nating si Alexis, hindi ba? May babae na naghahabol sa kanya. Isang babaeng head over heels sa kanya na pinagbigyan niya at nagbantang magdedemanda raw ng pananamantala kapag hindi siya pinakasalan. Sabi ko na sa inyo, pare, women are synonymous to trouble. Naiiling na sabi ni Alexis. But we're not that stupid para magpakasal sa mga delusioned women na iyon, hindi ba? Malungkot siyang umiti. Hinubad niya ang suot na baseball cap. Uminom muna siya ng iced tea bago sumagot. Yeah, we're not stupid para magpatali sa mga babaeng yon. Yun din ang prinsipyo ko noon pero ayoko mawala ng karapatan sa magiging anak ko. Yun ang bata sa akin ni Nadine at ng pamilya niya. Aalisan nila ako ng karapatan sa anak ko kapag hindi ka pinakasalan si Nadine. At nagpadala ka naman sa pananakot ang Nadine na yun. Hindi kumbinsidong wika ni Nicolo. Alam kong tototohanin na Nadine na alisan ako ng karapatan sa magiging anak ko at ayoko mangyari yun. Minsan na ako nawala ng anak. I don't want it to happen again. I'm going to marry Nadine and I'm doing this for my son. Shotgun wedding yun, pare. Sa tono ni Alexis na rin napag-disagree sa desisyon niya. I don't think so. Ang magiging anak ko lang ang naisip ko. Later kapag natauhan si Nadine na hindi ko siya talaga mahal at walang mangyayari sa pagkasama namin, siya na rin sigurong kusang bibitaw. Pwede na namin pag-usapan ng annulment but I will make sure na mapupunta sa akin ang anak ko. Ewan ko. Naiiling na sabi ni Nicolo. I don't agree with your decision. If I were you, hindi ako kakagat sa pangiipit ng pamilya ni Nadine. After all, kasalanan niya yon. May nangyari sa amin na magbakasyon sila rito sa isla. Akalain ko ba magbubuo ngayon? Besides, kaibigan ko ang brother niya. Pero init lang ang katawan yon, Manuel. Walang love. Why marry her? Talong ni Alexis. Hindi mo kilala, Alexis. Hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Kahit hindi kasama sa mga plano kong pakasalan si Nadine. Pero dahil dala niyang anak ko, kailangan kong harapin ang consequence. Diyan tayo magkaiba ng prinsipyo, Manuel. Katwiran ni Alexis. Hindi dapat magbagong prinsipyo at mga plano ko dahil sa isang babaeng ilusyonada. Katulad ni Loris. Alam naman niyang wala kami relasyon. May nangyari sa amin minsan. But I thought it was just a mere physical attraction. Hindi ko alam na plano niya palang gamitin yon para ipitin ako ngayon. But no way. I won't marry her. Hindi rin kami emotionally attached na din when we did it. Pero ang dami kong kailangan i-consider dito. Ang friendship namin ng kapatid niya at ang kapakanan ng bata. Giit niya. Well, hindi ko alam kung i-condemn ka o hahangaan. Sabi ni Alexis, pero alam kong wise ka namang magdesisyon, pare. Saludo ako sa desisyon mo, Manuel. Sabad ni Jabe. And I wish you all the best. Kailan ang wedding?
At the end of the month, a simple garden wedding. Ewan ko, Manuel. Naiiling na sabi ni Nicolo matapos sumubo ng lasagna. Pero gusto kong manghinayang sa isang katulad mo. You are Manuel Manzano, one of the country's most eligible bachelors. Nasa iyo lahat ng pagkakataon para pumili ng most deserving woman to be your wife. Bakit ka magpapakasal dahil lamang sa pressure ng sitwasyon? Sinabi ko na sa inyo ang dahilan ko. Pwede ba huwag niyo nang questionin ang desisyon ni Manuel? Dapat pangangaan natin siya dahil willing siya gawin ang lahat para sa magiging anak niya. Sagot ni Jade. Sorry pare, hindi kita masusuportan dyan sa desisyon mo. Naiiling na sabi ni Alexos. Minsan lang tayo magpapakasal dahil wala pang divorce dito sa Pilipinas at mahirap kumuha ng annulment. Kaya ako magpapakasal lamang ako sa babaeng gusto ko makasama for the rest of my life. A woman whom I would be happy to wake up with every morning. Well, Nadine is beautiful at galing sa well-to-do family. Komento ni Jade na nagkibit balikat. I'm sure dahil romantic itong Villa Cristal, may in love ka rin sa kanya eventually, Manuel. I don't know. Naiiling na sabi niya. But to be honest with you, hindi ang klase na din ng tipo ng babaeng gusto ko makasama for the rest of my life. She is ultra-modern. I still go for some conservative women. Ang desisyon niyang pakasalan sila din ay dikta ng sirkumstansya, hindi ng kanyang puso. It was a tough decision, but he was a man of principle. Hinaharap niyang konsekwensya sa anumang ginagawa niya. Malungkot na nakatingin si Jesusa sa expensive royal cut wedding gown na nakatakda niyang isuot para sa kanyang kasal sa Bacalawa. Katabi yun iba pang accessories na isusuotin niya, ang sapatos at headdress na binili pa sa Italy. Ang wedding ring na halos kalahating milyon ng halaga. No wonder dahil nilalaro lamang sa palad ng kanyang magiging groom ang pera. Napakagatlabi siya. Pagkawan isang maraming mahininga ang pinawalan niya. Siya na siguro ang pinakamalungkot na bride. Napasulap siya sa Wolcock. Kung pwede ko lang pigilan ang pagtakbo ng oras para hindi na dumating ang Sabado. Sa halip na excitement, takot at pagay-magsit ang kalooban na naramdaman niya. She hated his father for maneuvering the whole thing. Ito lang ang may gustong magpakasal siya kay Rodel Ventura, ang dating governor na ngayon, kilalang isang mayaman negosyante. Hindi lamang niya tiyak kung ano ng mga negosyo nito tiyamaman ng husto. Ang alam lang ni Jesus kasosyo ito sa floating casino na nag-ooperate sa Villa Cristal Island. Wala siyang pagtingin kay Rodel. Dahil bukod sa matanda ito sa kanya ng 20 taon, alam niyang babaero ito. Divorce ito sa unang asawa, annulled sa pangalawa, at ilang starlets na nanaling tito. Hindi niya alam kung anong pinakain ito sa daddy niya at ginusto ng kanyang ama na makasal siya rito. Muli siyang bumuntong hininga habang panaman na sinusuklay ang kanyang balikat na buhok sa harap ng dresser. Poor Jesusa, you will waste the rest of your life pagkatapos yung makasal ni Rodel. Tahimik niyang sabi sa sarili. Gustong sumungaw ng kanyang mga luha ngunit muli niyang pinigil. Kinagat niya ibabang labi at pinilit ngumiti. Smile Jesusa. Hindi na siya iiyak, pagod na siya. Ilang beses na siyang umiyak ulit para lamang ipakita sa kanyang ama ang pagtutol niyang makasal kay Rodel pero nawalan din ng saysay. Pinadya ng tissue paper ang nabasang sulok ng mga mata. Pagkawan in-apply niya ng mascara ang kanyang mga pilikmata. Pinukaw siya ng pagtunog ng cellphone niya. Dinampot niya yun at binasa ang text message. We are a few blocks away from your house. Galing yun sa kaibigan niyang si Pilar. Umaon siya mula sa kinaupang stool. Nag-spray siya ng kulon sa mga punong tenga at pulsuhan. Saka kinipkip ang kanyang purse. Hindi siya dapat maging malungkot sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya ipapakita ang pagluluksa niya sa harap ng iba. Parang walang anumang problemang lumabas siya sa silid. Pagbaba niya ng sala, inabutan niya ang kanyang daddy na naghahapunan. Natanaw na niya ito kaya tinawag siya. Aalis na ako, dad. Matamlay niyang pagpapaalam kahit pa hindi ito nagtatanong. Nabanggit na rito tungkol sa shower party na ibibigay sa kanya ng mga kaibigan niya. Nariyan na sina Pilar. Bakit kasi hindi ka pa pumayag sa offer ni Rodel na samahan ka sa lakad mong yan? Dad, shower party to. Puro babae kami. Iritado niyang sagot. Wala nang ma-finalize ang tungkol sa kasalan. Pinaramdam na niya rito ang kanyang hinanakit. Malamig ang pakikitungo niya rito. Sa pagbabaka sakaling magbago pa ang desisyon nito. Minsan na niyang sinubukan tumakas pero naisip din niyang kalagayan nito. Alam niyang itong iipitin ni Rodel kapag tumakas siya. Siguraduhin mo lang na sa shower party lang ang punta mo. Halata niyang pagdududa sa mga mata nito. Bakit, Dad? Natatakot pa kayo tatakas ako at di magpapakasal kay Rodel? Isang malalim na tingin lamang ay sinagot ito sa kanya. Nahihiya rin siguro itong aminin yon. Nang marinig niyang busilin na sasakyan ng mga kaibigan dumating para sunduin siya, ay tinalikuran na niya ito. Kung hindi nga lamang ito ang nagpalaki sa kanya, kalilimutan niyang tinuturing niya itong ama. Dalawa sa mga close friends niyang sumundo sa kanya para sa shower party na inihanda ng mga ito. Noong una walang balak ang mga itong bigyan sa niyon dahil alam ng mga itong gusto niyang isumpa ang araw na ikakasal siya sa lalaking hindi niya gusto. Pero 2 days ago, hindi niya alam kung bakit siya ang humiling sa mga kaibigan niyang ituloy ang planong shower party.
Akala ko ba hindi mo na kailangan ng shower party dahil parang ayaw ng kamatayan mong kasal mo? Why the sudden change of mind? Tanong ni Pilar sa kanya habang nire-drive itong revo nito. Naisip ko kasi, bakit ako magmumukmuk? Wala naman ako magagawa, di ba? I better enjoy life bago magpakasal kay Rodel. Sabi ng psychology prof ko, kapag hindi mo kayang baguhin ang pangyayaring hindi mo gusto, isipin mo na lang na maging pabor yun sa'yo. Malay mo, eventually may love ka na rin sa Rodel na yun. Kung sa bagay, hindi naman bad looking si Rodel. Sabi ni Jelay. And a millionaire. Dagdag ni Pilar. Pero wala akong kaamor-amor sa lalaking yun. Pakiramdam ko, hindi rin naman siya in love sa akin. Kailangan lang niya ng sex machine. At tung governor pa siya sa bahay nila, nasangkot siya sa drug trafficking. Kahit anong gawin ko, parang di ko siya kayang mahalin. And I can't imagine myself giving myself to him. Mahawakan nga lang niyang kamay ko, tumatay ng mga balahibo ko. Gusto mo itakas ka na namin ngayon? Sabihin mo lang. Naisip ko na nga yan, Pilar, hindi ba? Pero walang paraan para magawa ko yun. Makatakas man ako before the wedding, mahahanap din nila ako. Sa dami ng mga taon ng Rodel na yun. At ni Daddy, hindi rin sila titigil hanggat di ako nakikita. Ano na lang gagawin ko sa buhay ko? Magtatago na magtatago. Well, kung ayaw mong tumakas, hindi tanggapin mo na lang yung misfortune mo. Sabi ni Pilar. Ayoko ibigay sa kanyang virginity ko. Gusto ko ma-frustrate siya sa unang gabi pa lang namin. What do you mean? Kurot noong tanong ni Jelay. 2 days pa bagong wedding namin at bagong araw na yon, I will give myself na kahit na sinong lalaki mamit ko ngayong gabi at matipuhan ko. What? Bulala sa Jelay. Ano namang kawirduhan yan? Komplikado na nga harapin mong baga. Magaguluhin mo palalo? Hindi ako nagbibiro, Jelay. Ang unang lalaki makikita ko na type kung pagbibigyan ko ng sarili ko, and I will look for that guy tonight. He will paint the town red. Yun ang balak ni Manuel ng gabing yon. Mahigit 1 oras siya nagmamaneho ng kanyang pulang Ferrari. Galing siya ng Villa Crystal Island at naisipan niyang lumuwas. Lilibangin niya ang kanyang sarili. Maglalaro siya. Hindi niya gustong malungkot dahil nakataktasing ikasal sa isang babaeng hindi niya naman mahal. Tinahak niyang kabaan ng Rojas Boulevard. Bahala na kung saan siya dadalhin ng kanyang Ferrari. Basta gusto niya maglibang para pansamantala niya makalimutan ang kinakarap na problema. Kaiba sa ng shower party, naging emotional ang bridal party ni Susa. Nauwi sa kalungkutan ng 2 oras at dapat ay party. Habang sinishare siya sa mga piling kaibigan na sama ng loob niya sa kanyang daddy sa pagpipilit nito sa kanyang pakasal kay Rodel. Dito na lang ako, Pilar. Sabi niya rito na makarating sila ng 7-Eleven branch na pinakamalapit sa gate ng kanilang subdivision. Bakit dito? Ayaw mo bang ihatid ka namin sa bahay niyo? May bibilhin muna ako rito. Malapit na naman lang sa amin eh. I'll just take a cab. Are you sure okay ka na rito? Tanong ni Jelay sa kanya. Yeah. Malungkot siyang tumango sa nagpaalam sa mga kaibigan at bumaba na. Kinawayan niya mga ito ng umandar ng palayong sasakyan. Ngunit hindi naman siya pumasok sa convenience store. Sa halip tumawag siya ng taxi at nagpatid sa isang sing-along bar na minsan na lang napunta ng mga kaibigan. Makalipas ang 20 minuto, nasa loob na sa Susan isang sing-along bar. Itinuro siya ng receptionist sa isang table na pandalawahan. Pumunta siya roon dahil sa nasa gawing sulok iyon. Pagkaupo, umorder siya ng drinks. Nilibang niya ang sarili sa panonood sa bandang tumutugtog habang iniinom ang in-order niyang drinks. Kahit malaki ang problemang dinadalay, nakuha pa rin niyang umiti na manaka-naka matapos na makuha ang number ng banda at magbato ng jokes ang gay na sing-along master. Pipilitin niyang aliwin ang sarili. Nang hindi sinasadyay madakon tingin niya sa isang lalaking hindi kalayuan ang table sa kanya. Mukhang nag-iisa rin to. Hindi niya naiwasang balikan ito ng tingin. Kahit na medyo dimang liwanag sa gawing kinaroonan nila, obvious ang kagwapuhan nito at para mga bituing nagdinig ang mga mata nito sa dilim. Saglit niyang inalis ang tingin dito. Pagkalipas sa ilang pansandali, muli niya itong sinilipan at nahuli niyang nakatingin din ito sa kanya. My, he is gorgeous. He is too handsome to be true. Para siyang isang fairy tale character. And to her amazement, tumayo ito mula sa table ng drinks. Lumapit sa mesa niya habang nito. Matangkad ito at magandang tindig. Sa unang sila pa lamang malakas ng dating nito. He was wearing a shining black leather jacket. Dark t-shirt ang panloob nito. Mistulang seconds kinasuot itong denim pants na mas nakakapit sa legs nito. Hi! Bati nito with a killer smile. Na-triple yata ang kagwapuhan nito sa malapitan. He was tan. Raven dark ang buhok nito na ubrang model ng shampoo commercial. Hinawi pa nito ang buhok na bagyang tumatakip sa mga mata nito kung kahit lalo lamang nalantad sa kanya mukha nito. Para siyang namalikmat ang napatitig dito. His nose and the shape of his face were perfect, and his lips, red and kissable. Noon lamang siya nakakita na lalaking gano'n kakissable ang mga labi. Kahit sa dilim, kitang-kita iyon. Gosh! Baka naman lasing na ako tag-imagine ako mala-Adonis sa creature. Is this man for real? Hi! Muling bati nito sa kanya. Pati ng boses ito ay kaisarap pakinggan. Deep and very masculine.
Ha? Nasambit niya na makabawi sa pagka-mesmerize. May I join you? Yeah, sure. Sabi niyang parang hindi pa rin bumabalik sa kanyang sarili. Kanina pa kita tinitingnan. I thought you're just waiting for a date here pero kanina ka pa mag-isa dito. Wala akong hinihintay. This is a lucky night for me. Dumitaw ang biloy sa kalampis nito na pakiramdam niya yung nagpapabilis sa tibok ng puso niya. By the way, I am Manuel. Manuel Manzano. Manzano? Yeah, may kilala ka bang Manzano? Yeah, Edu Manzano and Luis Manzano. How are you related to them? Sa pagkakaalam ko, hindi naman yun ang real family name nila. Saka mas cute naman siguro ko sa kanila. Natawa siya na maigsi dahil alam niyang nagbibiro lamang ito. Di naman kasi ito mukhang mayabang. Hindi niya alam kung bakit biglang gawaan na pakiramdam ni Jesusa. Ganon ba ka-charming ang aura nito para ang mamimigat niyang kalooban ay biglang sumaya? Para siyang pinaligiran na nakakakantahang mga anghel. I thought you were a snob, sabi nito. By the way, hindi ko pa kilala ang kaharap ko. Ah, oo nga pala. I am Jesusa. Jesusa Cabral. Nilahad niya ang kamay nito upang tanggapin ang pagpapakilala nito. Mabilis naman itong tinanggap ang kamay niya. Hindi bola to ha, but you really have a nice name. It fits your personality. Thanks. Kiming binawi ni Jesusa ang kamay. Ganon din ang kanyang tingin. Pakiramdam niya lumundag ang puso niya dahil sa mga ngiti at titig nito. Kung ang iba ay may expressive eyes, si Manuel, hindi lamang mga matang nangungusap. His eyelashes were very expensive too. Masyadong malantik. Nang tawagin nitong waiter, muli niyang binalik ang tingin dito. Kahit naka-side view, perfect ang profile nito. A very special specimen na galing yata sa planeta ni Adonis. Sinulapan niya ang kaliwang kamay nito. Napangiti siya na wala siya makitang wedding ring sa daliri nito. May bungawang excitement sa puso niya. Excitement na hindi niya naramdaman sa kahit na sinong lalaki. Naalala niyang sinabi niya sa mga kaibigan, hindi ko ibibigay ang virginity ko kay Rodel. He doesn't deserve that special gift from me. At bilang ganti ko sa kanya, ibibigay ko ang sarili ko sa unang lalaking matipuhan ko before the wedding. At mukhang natagpuan na ni Jesusa ang lalaking binigyan niya ng karangalang unang makaangkin sa kanya, si Manuel. Umorder pa si Manuel para sa kanila. Margarita lamang ang sa kanya. Masarap itong kausap. Nakaka-hypnotize ang soft baritone voice at manner of talking nito. Natagpuan na lamang ni Jesus ang sarili niyang katitig dito habang nagsasalita ito. Biglang nawala ang boredom niya at nakalimutan niya nakatakda na sila ikasal kay Rodel. Parang ang saya-saya ng kanyang paligid. Huhulaan ko, nagkagalit kayo ng boyfriend mo kaya ka nag-iisa. Nakangiting umiling siya. Wala akong boyfriend. I find it hard to believe. He was staring at her amusingly. Maging ang makakapal nitong pilik mata ay tila nang aakit. It's true. Wala nga akong boyfriend. Ulit ni Jesusa. Bakit hindi yung mga friends mong niyaya mo rito? Kasama ko sila kanina pero pinili ko muna mapag-isa. Problem? May kalakip na concern sa tinig ito. Sleep? Wag nating pag-usapan yon. Let's just enjoy. Iwas niya. Nangyayaan siya nito magsayaw, magaan ang katawang tumayo si Jesusa at iniabot ang kamay nito. Manuel was a good dancer. Nagawa siya nitong pasunurin sa mga galaw nito. Kaya naman napansin niyang maya-maya pa'y halos sa kanila na nakafocus ang mga mata ng karamihan. Lalo na ang mga kababaihang naagaw na ni Manuel ang pansin kahit hindi naman ito sinasadya. At hindi siya nagtataka. He could be every woman's dream man. Naging slow music ang tinutugtog ng banda. Hindi pa rin siya nito niyayang maupo. Pinagpatuloy nila ang pagsayaw. Naikulong siya nito sa mga bisig nito. Iniyamlay ni Jesus ang kanyang ulo sa matigas itong dibdib. Para siyang idinuduyan ng swabing amoy ng men's cologne nito. And she had never been so comfortable with any man na tulad ng nasumpungan niya sa mga bisig nito. Humigpit ang kapit niya sa mga balikat ito na para bang gusto niyang humingi dito ng saklolo na itakas nito para hindi matuloy ang kasal niya kay Rodel. Jesusa, are you okay? Pabulong na tanong nito sa kanya. Malapit ang bibig nito sa kanyang buhok. Naramdaman ni Jesus ang magana pagharik nito roon. His voice was so sweet that she wanted to cling to him forever. Naramdaman pala nitong may problema siya. Maya-maya niyaya na siya nitong bumalik sa table nila. May problema ka nga. Concern na sabi ni Manuel na nakaupo na sila magharap sa mesa nila. Hawak nito ang isa niyang kamay. Tumitig siya ng tuwid sa mga mata nito. Come on, let's get out of here. Let's go to another place na makakapag-usap tayo na mas maayos. Manuel was a real gentleman. Inaalalayan siya nito mula sa paglabas nila ng bar hanggang sa paglula nila sa Ferrari nito. He made her feel like a pampered queen. Wala siyang imik habang nagmamaneho ito at iginalang din ito ang pananahimik niya. His eyes concentrated on the road. Humantong sila sa Manila Hotel. Nakalalay pa rin ito sa kanya mula sa pagbumba ng sasakyan hanggang sa makaupo siya sa napili nilang lamesa. Maganda ang ambience ng cocktail lounge sa ground floor. Very cozy, bukod sa nakarap sa Manila Bay. Tahimik ang lugar kahit okupado ang halos lahat ng mesa, sapat para sa isang pribadong pag-uusap.
Now tell me kung anong problema mo and I am willing to listen. Untag nito sa kanya matapos silang umorder. Dumaan na mahabang sandali bago siya nagsalita. You were asking kanina kung nagkagalit kami ng boyfriend ko at sinabi akong wala akong boyfriend. Ang totoo ay kakasal na ako sa Saturday. Nakita niyang napatda ito. Lumamlam ang mga mata nito. Kakasal ka na? Mabigat ang pagkakabigkas si Manuel ng mga salita. Parang dito makapaniwala sa narinig. Yeah, kakasal na ako sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Ipinilit lamang siya ng daddy ko sa akin. Kumunot ang noon nito sa narinig. Bakit ka pumayag? Wala akong magagawa. Walang nagawa ang pagtutol ko. Natahimik ito. Pagkawan isang maraming mahininga ang pinakawalan nito. What a coincidence. Pareho pala tayong kakasal sa isang taong hindi natin mahal. Napatda rin si Jesusa. Kakasal ka na rin? He sighed again. Yeah. Bakit mo naman pakakasal ng babaeng hindi mo mahal? He shrugged his shoulders. At kahit mariing magkalapat ng mga labi nito, hindi nabawasan ang hypnotic appeal nito. Nakangiti o malamlamang anyaw nito, he was still handsome. Kahit ganang pareho sila ng predicament, nakabawas sa paghihirap ng loob niya, napagmasa ng sensuous at kissable lips ito. Ngunit bakit bigla siya nag-alalang ikakasal na ito? Napakaswerte naman ng babaeng iyon para maging pag-aari ng buong pagkatao, ang isang Manuel Manzano. Nadine is the sister of my longtime friend, si Paul. Pagkukwento nitong pumuloy ito sa sandali ng isipin niya. I invited them to Villa Cristal. Malungkot siya dahil kabibreak lamang nila ng boyfriend niya. May nangyari sa amin but it was just a one-night stand. Then 3 months later, she knocked on my door and told me she was pregnant. Pero hindi mo naman pala mahal ang Nadine na yun. Enough reason na ba yung buntis siya para pakasalan mo? Hindi niya tiyak ko nahalata ni Manuel na may pagpaprotesta sa tono niya. Hindi siya pabor na pakasalan nito ang babaeng hindi nito mahal. Kung paano nagre-rebelde rin ang kalooban niya sa pagpapakasal kay Rodel. Hindi mo rin mahal ang lalaking pakakasalan mo, hindi ba? Balik tanong nito sa kanya. Binigyan daan muna nilang pag-serve ng waiter ng kanilang order. Wala nga siguro sa mga plano kung pakasalan siya. Willing naman ako supportan maging anak namin. Pero kasal ang hinihingi niya at nagbanta siya. Sila mag-anak. Na kung hindi ko siya pakakasalan, aalisan nila ako ng karapatan sa anak ko. And I don't want that to happen. I've lost one before. Pagkasabi niyan, lumagok ito ng scotch. You lost a child before? Maang niyang tanong. Tumango ito. I had a serious relationship 2 years ago. Lizelle got pregnant. Gusto niyang pakasal na kami pero sabi ko, kaka-turnover pa lamang sa akin ng papa ko ng pamamahala sa kumpanya namin nang kunin ng gobyerno ang serbisyo nito to be an undersecretary. Nasa public service pa lang ama ni Miguel, working in one of the government's vital agencies. Humingi ko kay Lizelle ng 1 taon. Malungkot ang pagpapatuloy niya sa pagitan ng pagkain. Nag-propose akong mag-live-in na kami muna, pero kung hindi daw kami kasal, wag na lang. Inisip niyang wala akong balak na pakasalan siya. What happened then? Interesado siya sa lahat ng tungkol kay Manuel. Umalis siya at nagpunta ng States. Nasa Villa Cristal ako noon kaya hindi ko na siya napigil. Matigas talaga ang ulo ng babaeng yun. After 6 months, nabalitaan ko ng anak na siya. But the baby is weak at 3 days lamang nabuhay. Hindi ko man lang siya nakita. I blame myself for what happened. Sayang, lalaki pa naman siya. Dahilan na rin yun para hindi na maayos ang relationship namin ni Lizelle. I'm sorry to hear that. Bakit kasimpatya ni Jesusa? Now you understand kung bakit hindi ko mahal si Nadine. Nagdesisyon pa rin akong pakasalan siya. At willing kang pag-aralang mahalin siya kaya pakakasalan mo pa rin siya? The truth is, ang malaking bahagi ng pagkatao ko'y tumututol sa maging kasal namin. But I have to do this for my child. Ayoko nang maulit ang nangyari sa anak namin, Lizelle. Malungkot niyang tinitigan si Manuel. Ikaw ang may problema, remember? Bakit ang buhay kong pinag-uusapan natin? Ikaw ang tatanungin ko. Why are you going to marry this man na hindi mo naman mahal? It's my dad's decision. Secure daw ang future ko kay Rodel. He is rich and influential. Magbubuhay rin na raw ako kapag sa kanya ako nagpakasal. Saka gusto niyang lumakas ang bonding nila dahil gusto niya maging kasosyo nito sa mga successful businesses si Rodel. I don't think tamahal ka ng daddy mo. Bakit pinipilit ka niyang pakasal sa lalaki hindi mo naman mahal? Yan din nga ang gusto kong isipin, Manuel. Inilipat niyang tingin sa kanyang clubhouse sandwich. Actually, he is not my biological father. Love child lang na ako ng mommy at daddy ko na kaya hindi nagkatuluyan ay dahil sa kani-kanilang mga pride. When I was 3, nagpakasal si mommy kay daddy Nick. I grew up believing he is my real dad. Tinuring naman niya akong turing na anak dahil nga hindi na sila nagkaanak ni mommy. He even adopted me legally. Hanggang sa mag-crash ang aeroplano sinasakay ni mommy when I was 15. She was a stewardess at hindi kami nagkaroon ng diferensya ni daddy kahit kailan. Ngayon lang.
Mali pa rin sumunod ka sa kanya dahil lang sa utang na loob mo sa pagganap niya bilang ama mo. I could feel how you hate the idea of being married to Rodel. Palagay ko'y nasilaw si Daddy sa malaking pera maibibigay sa kanya ng pakipag-sosyo kay Rodel. He was a failure pagdating sa negosyo. Ilang ulit na siya nag-try pero hindi nagsakit as he wanted it to be. At nakakita siya ng makakapitang maimpluwensa. But unfortunately, ako ang kapalit. Sumipsip siya ng iced tea. Pwede kang hindi dumating sa kasal ninyo, Rodel. Very powerful siya. Marami siyang tauhan. Parang may sarili siyang private army. At alam kong hindi ko siya matatakasan. Bakit hindi? I can help you. Maang nanapatitig si Jesusa rito. I am serious, Jesusa. Ginagapit ang palad niya at penisil. Tatakas kita kung gusto mo. Saan man naman ako dadalhin hindi tayo masusundan ni Rodel at ng daddy ko? Sa Villa Cristal. Doon daw kami magkakalimon for 3 days. May sarili siyang isa malapit sa Villa Cristal. In fact, nalang ulit na sila nakapunta ni Daddy roon dahil pangarap niya magpatayo ng beach house doon. Kaya madali nila ako masusundan doon. Saglit siyang nag-pause at nagbaba ng tingin. Besides, ayoko madamay ka pa sa problema kung to. Patuloy ni Jesus na muling bumalik ang tingin dito. Baka magalit sa'yo si Rodel. Hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin sa akin at sa iyo kapag tumakas ako. Malaki ang Pilipinas, Jesusa. Kung hindi pwede sa Villa Cristal, pwede ka na rin sa ibang lugar. Doon sa hindi ka na nila masusundan. At paano ang kasal mo? Natigilan to. Pagkuway tila galit na napabuntong hininga. Ayoko nang madamay ka, Manuel. Problema ko to. And you have your own too. I am ready to face my fate. Huwag mo nang isipin pang tutulungan mo ko. Hindi mo na sana sinabi sa akin ng tungkol dyan kung hindi mo ako bibigyan ng chance para tulungan ka. Hindi ako papayag na makasal ka sa Rodel na yon. I just needed a shoulder to cry on, Manuel. Someone na makikinig sa akin bago ako magpakasal kay Rodel. Muli nitong pinisil ang kamay niya. Damang-dama niya ang init ng palad dito. Napakagat labi siya. Damang-dama kasi niya ang eagerness itong matulungan siya. Pero ikakasal na rin to. Bakit ba noon lamang ito nakilala? Pakiramdam ni Jesus lalong tumututol ang kalooban niya magpakasal kay Rodel. I have to go home, Manuel. Baka isipin ng daddy ko na tumakas na ako. Halos pabantayin ako ni Rodel sa mga tauhan niya. Hindi ito tuminag. Hindi rin ito binitawan ng kamay niya. Hinawakan pa nito ang kanyang baba. I don't want you to go, Jesusa. You know what I feel now? I don't want you to marry Rodel. Gusto kitang itakas sa kanya and I don't want to lose you. Muli siya napahagat labi. Iniwas niya ang tingin dito. Hindi niya alam kung gusto lamang niya makatakas kay Rodel o tamang nararamdaman niya. She was falling in love with this man. At lalo pang may in love kung hindi siya iiwas. Stop it, Manuel. Lalo lamang ako mahihirapan. Pakiusap niya. Siya na nagkusa nagbawi ng kamay mula sa pagkakahawak nito. Saka tumayo at tumalikod. Ngunit mabilis itong sumunod sa kanya. Akbay siya nito habang palabas sila ng hotel. Please bring me home. Basag ang boses sa sabi ni Jesusa. Matagal na sa loob ng Ferrari nito, ngunit hindi ito tuminag para patakbuhin yon. Matagal na naman yan ang katahimikan sa pagitan nila. Inion ito ang car stereo at nagsara ng CD ng Westlife. Pumainan lang ang isang love song. Nagkatinginan sila. Hanggang maramdaman na lamang niya naganap na nito ang kamay niya. May nakita siyang kislap ng mga mata nito sa gitna ng subdued na liwanag sa loob ng sasakyan. At yun lamang napaka-obvious sa intimacy nila ang nagsuggest ng romantic ambience. At yun nakita niyang kislap sa mga mata nito na parang humihigop sa buong pagkatao niya. Was it love? Sa sandali nilang pagkakakilala, wag naman sabing may pag-ibig na umusbong agad sa pagitan nila. Before she knew it, unti-unti nang lumalapit sa mukha nitong mukha niya. Nagtagpo ang kanilang mga labing tila parehong uhaw sa harik na may pag-ibig. A soft moan escaped from her throat. Para siyang marunod sa tenderness ng halik nito. Take me, Manuel. She managed to say sa pagitan ng paghalik nito sa kanya. Make love to me tonight, please. She had never felt so sure and so ready about something in her life before. Ngunit na mga sandaling iyon, sigurado siya, she wanted Manuel to take her. Si Manuel na kaya ang tao magliligtas kay Jesusa? Ano kayang malalaman ni Jesus tungkol kay Rodel at sa dahilan ng ama para ipakasal siya sa lalaking di niya mahal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.